Amen. Tingnan nyo din yung inyong katabi. Sabihin nyo, wow, ang ganda. Isa pa, tingnan nyo din yung inyong katabi. Ang sabihin nyo, wow, anointed. Anong sabi? Tinanggap ba? Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan pa, inaniyahan ko nga po, because this is the Resurrection Sunday, sorry sa music team, minsan pa, palakpakan lang po natin, awitan. Gusto ko yung tambol ni Kuya Benjon dun sa My Redeemer Lives. Kahit yung refrain part lang, palakpakan po natin, awitan natin ang ating Panginoon. Tayo lang po tayo. Sasayaw tayo sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Amen! Hallelujah! Amen! Ngayong araw na ito, walang nakasimangon. Walang malungkot. Amen! My Redeemer lives. 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 Okay. Amen. My Redeemer lives. Amen. Ayan. Sorry, Kuya Aris, hindi ko masyado naririnig yung boses ko. Amen. Hallelujah. Ayan. Salamat po, music team. Ayan. Gusto ko yung tambol kanina ni Kuya Benjon. Salamat po sa ating Panginoon. Ayan, kita niyo, pulang-pula ako. Pasko, Pasko. Amen. Pasko ng pagkabuhay. Sabi nga nila, pero sa atin po, araw-araw ay Pasko because we are celebrating the life of Jesus. We are celebrating the salvation that comes from our God. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ayan, parang bigla kayong napagod. Napaupo kayo agad. Amen. Muli po, isang pinagpalang umaga po sa lahat po sa atin. Amen. Meron po tayong bago po dito na sa ating pong simbahan. Kaya welcome na welcome po tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan, sabi ko nga kanina, Sister Grace, kinakabahan na naman ako. Ayan, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sabi po nung iba, ang batian po nila, Happy Easter. Ayan, sabi naman doon sa iba, busy sila paglinggo ng pagkabuhay because of the Easter egg hunting. Baka meron pa sa inyong bumili ng itlog dito at kinulayan mo pa at meron ka pang dalang basket. Meron ba dito na bumili pa ng itlog? Anak, hanapan mo. Ang maganda, bilhin nyo yung itlog na tinitinda ni Ninong Bernard. Yeah, mas mapagpapala kayo dahil siya din po ay nagbibigay ng tithes dito sa ating simbahan. Tama ba, Nino? Amen. Amen. Sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Sa ating po mensahe ng ating Panginoon. Yan, baka meron pang mga galing sa bakasyon dito, sabihin mo, uy, gising ka na ba? Pagod ka ba? Baka galing ka sa beach. Naaalala mo pa yung mga tunog ng alon. Ayan, baka meron pa ditong, kahapon galing kami sa falls. Medyo maitim ang Sister Jenyo. Ayan, galing kami sa falls, 16 na ilog. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kaya pinaunawa sa akin dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog dahil kasama natin ang ating Panginoon. Habang dumadaan kami, kinakabahan ako, pero si Brother Harney tuwan-tuwa nag-i-enjoy. Kaya ikaw ay suporta lang. Kunwari hindi ka kinakabahan, pero kinakabahan ka. Amen. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, ready na po ba ang ating production sa ating pong mensahe? Ayan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 6:23. Ayan, Romans 6:23. Ang titulo po ng ating mensahe ay Jesus paid it. Pakibasa po. Jesus paid it. Amen. May itinara ba ang ating Panginoon? Wala. Ibig sabihin, lahat binayaran ng ating Panginoon. So Romans 6:23, anong sabi po dito? For the wages of sin is
death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat, O God, that today we are celebrating your greatest love for us, O God. Today we are celebrating, Lord God, na hindi lamang po sa araw ng Holy Week na aming maaalalang yung ginawa sa krus ng Kalbaryo, kundi araw-araw ay nararanasan po namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Kaya Panginoon, salamat po sa lahat ng mga naririto na nakakarinig ng iyong mga salita. Mapagpalang lahat, Panginoon. At maabot, O God, ng iyong mga pangako, ng iyong salita, ng iyong pag-ibig. At sila po'y uuwi, Panginoon, na bit-bit nila, Panginoon, ang katagumpayan na nagbubuhat sa iyo, Father. Hindi lamang po sa aming simbahan, ganun din po sa mga nanonood, O God. At gayon din sa mga kapanood ng replay na ito, Father. Dahil ang iyong mensahe, Panginoon, hindi po ito naluluma, bagkus ito po'y laging bago, laging sariwa bawat umaga. Kaya Panginoon, salamat po. Pagpalay ng lahat, pagpalay ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Mahina ang palakpak nyo. Amen. Ayan. Pinasayaw ko na kayo kanina eh. Pinaawit ko na kayo kanina. Amen. O parang gusto nyo pa magbakasyon. Hanggang bukas pa kasi ang bakasyon, Sister Jen. Ayan, kaya parang medyo antok-antok pa. Pero dapat kapag nasa simbahan tayo natin, Panginoon, lagi tayong masigla, lagi tayong masaya, lagi po tayong magtataas ng papuri, pasasalamat, palakpak sa ating Panginoon. Hindi tayo mapapagod, bagamat puyat ka, sabi mo sa katabi mo, kahit puyat ka, ang kalakasan ay magbubuhat sa Diyos. Amen. Kahit pagod ka, ang Diyos ang magbabalik ng kalakasan mo. Amen. Kahit gutom ka, yan. Maghintay ka lang, mamaya kakain ka na. Amen. Kaya sige po, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sabihin nyo nga po, the gift of God. Amen. Ano po sa Tagalog ng gift? Amen. Regalo. Regalo ng ating Panginoon. Pag po ba regalo, ito po ay ating papalitan ng bayad? Hindi. Pag regalo, it is freely given. Amen? And when it is freely given, anong dapat natin gawin? We have to receive it. We have to get it. Amen? Hindi naman pwedeng sinabi, pag sinabi, ito yung regalo ko sa'yo, tititigan mo. Mabubuksan mo ba yung regalo na pag tinitigan mo lang? Hindi. You have to act on it. You have to get it. You have to receive it. Amen? Kaya meron pong kailangan tayong gawin. Anong sabi dito? For the wages of sin is death. Bakit ba tayo nagkaroon ng celebration ng Holy Week? Bakit ba namatay si Jesus para sa iyo? Bakit ba siya pinako sa krus ng Kalbaryo? Bakit ba siya nabuhay na muli para sa iyo? Because of this sin. Amen? Hindi lang po basta sinabing kasalanan, pero merong kabayaran. The wages of sin. At ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Amen? Kamatayan. So ganun po kabigat. That is the weight of the sin of this world. Na kailangan ibigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Ganun katindi yung sinasabing kasalanan ng sanlibutan. The wages of sin is death. What is death? Yun ba yung pag sinabing death? Bigla ka na lang namatay. Nagkasala ka, nagsinungaling ka, patay. Hindi ganun. Di ba? Pag nagnakaw ka, patay agad. Hindi po ganoon. Pero nang sinasabi po dito, what is death? Sige nga po, pag-aralan po natin, what is death? Ito po mayroong dalawang definition. Yan, definition. The first death, it is the separation of the soul from our body. So pag tayo'y namatay, aalis ang kaluluwa, matitira ang ating physical na katawan. Yan, naunawaan po natin. Amen, sabihin nyo sa katabi niya, handa ka na ba mamamatay? Ayan, syempre iba-ibang sagot niya. Wag muna, Lord. Ayan, wag muna, Lord. Pangalawang death, anong sabi po? It is the separation of, ano pong pangalawa nakalagay? From God, from eternity. Amen? Kapag po tayo'y nagkakasala sa ating Panginoon, tayo po ay lumalayo sa ating Diyos. Amen? Naunawaan po natin yon. Before, balikan po natin the history of man. Dati si
si Adan, saka si Eva. Una po silang ginawa ng Diyos na tao dito sa ating ginawa ng Diyos, si Eva at si Adan. Dalawa lang po ha. Wala pong pangatlo, walang pang-apat. Dalawa lang po. They have a good relationship with our God. But because of the sin, sa pamamagitan ng tinukso sila nung ahas na nagkaroon ng kasalanan ng si Eva at si Adan. So sila po ay napalayo sa ating Panginoon. There is a gap. Nagkaroon po ng gap. Noon, ang relasyon ng tao sa Diyos ay magkadikit. Pero nung nagkaroon ng kasalanan in between, there is a gap. So nagkaroon ng separation from God because of sin. Amen? Amen? So paano po tayo magkakaroon muli ng pagbabalik ng relasyon sa ating Panginoon? Paano ba yun? Anong sabi po dito? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Sino po ang ginamit ng Diyos para mapabalik? Jesus Christ. That is why we are celebrating the love of Father through Jesus Christ. That is why we are remembering the cross. The power of the cross in us. Amen? Kaya po meron tayong pinag-aaralan ngayon na maunawaan po natin ang kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus dun sa krus. Amen? Na ang kanyang dugo ay nabayubay para sa iyo. Let's make it personal para sa akin. Amen? Hindi lang para sa mga Hudyo. Hindi lang para sa mga Hentil. Sabihin mo, para sa akin. Para sa akin. Kaya namatay ang Panginoong Hesus, ito'y dahil sa iyo. Dahil sa kasalanan, sapagkat gusto ng Panginoon na maibalik yung relasyon niya sa atin. Amen. Today, we are celebrating. Sabi ko nga po, we are remembering the victory that what Jesus has done at the cross. Because the cross, it symbolizes the victory from death. Amen. Jesus defeated death. Sabihin niyo po, Jesus defeated death. Amen. Kasi lahat po tayo minsan natatakot sa kamatayan. Dahil ang alam natin, kapag namatay na, that is the finish line. Ayan ay katapusan na. Pero hindi natin nauunawaan when we died, we have an eternal life with the Father if we have Jesus in our life. Amen. If you receive Jesus in your life. Amen. If you believe and receive Him as your personal and Lord. Amen. Kaya po, mag-aralan natin. Sabi po, ito narinig ko kay Pastor Kenneth, napakaganda po nito. Ang sabi, if you only had been born once, you will have to die twice. Okay, naunahan nyo? Kapag ikaw daw ay pinanganak ng isang beses lang, mamamatay kang 2 beses. Pero kapag ikaw ay pinanganak ng 2 beses, 1 beses ka lang mamamatay. Nakuha po natin? Bakit? Paano po yun, Sister Jen? Nung ikaw ay ipinanganak, pero 2 beses ka mamamatay. So, ibig sabihin, nung ikaw ay pinanganak, you have that original sin. Naunawahan natin, alam natin yun, na tayo may minanang kasalanan. So, we will die twice. Nung una, mamamatay tayo sa ating katawan. Pangalawa, namatay tayo dahil sa kasalanan and we were separated from God. So, ayun yung pangalawang death. But if we are born again twice, pinanganak tayo mula sa ating mga ina. Pangalawa, we are born again. 1 beses ka lang namatay. Yung kamatayan na pisikal, sapagkat alam mo, kapag katapos ng kamatayan mo, kasama ka na ng ating Panginoon sa kaharian niya sa langit. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen, amen. Sino gusto dito, gustong mamatay 2 beses? Bakit ayaw nyo? Ayan, wala pa, Sister Jen. Okay, wag mo na nga tayo sa usapang kamatayan, sabi nung iba. Amen. That is the reality. That is the truth that comes from our God. Amen. We have to be ready because when we have peace that comes from Jesus, that we know that we have the eternal life, the everlasting Father that comes from God, hindi ka matatakot. Actually, kaya tayo natatakot because we are not ready. And our family is not yet ready. Tama po, marami pa po kaming gustong iligtas, Sister Jen. Sige, marami ka pang gustong iligtas. Ginagawa mo ba?
Nililigtas mo nga ba? Pinagpe-pray mo nga ba sila? Isinasama mo ba sila sa ganitong gawain? Kaya today, now is the time to spread the gospel, to share the love of God. Amen? Na hindi lang po hihintayin natin ang Holy Week para maunawaan ng iba na namatay si Jesus. Sabi nga po, di ba, pag daw Friday hanggang Sabado, patay ang Diyos. Bawal mag-nail cutter. Masugatan, hindi gumaling. Ayan, bawal pa nga maligo yata noon. Pastora, bakit kaya? Kasi patay daw ang Diyos. Bawal maglaro sa labas mga bata, baka maaksidente, batay ang Diyos. Pero hindi na po natin ginagawa at pinaniniwala sapagkat tayo po ay mga anak na ng Diyos na naniniwala na ang Diyos po natin ay buhay. Siya po ay binuhay ng ating Panginoon. 2,000 years ago, He has risen from death para sa iyo. Amen. Para maranasan po natin ang kaligtasan na buhat sa ating Panginoon. Kaya huwag kang magdadalawang isip. Amen. Ay, baka may sumama pa dito dun sa mga pabasa. Taas kamay. Mga sumama ng pabasa. May bayad kasi, Sister Jen. May pamerienda kasi sinukmani at suman, Sister Jen. Ayan, may pa-tsapa. Ayan. Meron ba dito? O wag nyo na itaas kamay nyo. Magagaan si Pastora sa atin. Amen. It is the power of the cross. Amen. The power of, ano ba yung kapangyarihan of the cross and Jesus' resurrection. Ang sabi po, alam niyo po, isa doon sa 7 last words, nung mga nakapanood po ng midweek natin, manood po kayo. Pag hindi umaattend, manood naman kayo. Yan, pag midweek service, alam niyo po kung kailan ang midweek service. Kailan po? Ayan, buti alam niyo. Nanonood? Hindi. Manood. Pag hindi nakadalo, manood. Midweek service, 7 p.m. Wednesday with Pastor Magda. So, diniscuss po natin the 7 last words. At isa po yan, napapangiti kayo. Aray na naman, sisters. Ay, aray ko. Ayan. Amen. So, isa sa mga sinabi, mga huling wika ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, ayun yung napatapat sa akin. My God, why have you forsaken me? Amen? Sabi doon sa Mark 15:34 to 36 po ata. O Mark 15:34, sabi ni Jesus, ito, inuwain po natin yung sitwasyon ni Jesus that time. 3 oras na po siya. 6 na oras po, 3 oras. 6 na oras na po ang nakalipas. Ayan. So, biruin nyo, mula sa 6 na oras na siya pinahirapan. Sobra yung pagod na niya, sobrang sakit. Tapos, hindi lang po physically. Yung meron pa mga verbal abuse na sinasabi sa kanya. He was being mocked. Tinutuya po siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. So, 6 hours lumilipas. Biro niyo yung the agony of Jesus. Yung matinding sakit, lungkot. Nararamdaman ng ating Panginoon. Kaya nung sabi niya, my God, why have you forsaken me? Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Bakit, Lord? Bakit mo ako pinabayaan? That is because Jesus carried all our sin. Dinala ng ating Panginoon ang lahat ng kasalanan ng mundo. Amen? At ang ating Diyos Ama sa langit, pinabayaan niya si Jesus, hindi dahil pinabayaan, bahala ka na dyan. No. That forsaken means, inilagay niya lahat ng kasalanan. Ilalagay ko, anak, lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan para maligtas sila. Ayun yung sitwasyon na meron si Jesus nung oras na yun. Amen. Pwede nga si Jesus mag-back out. But ano sabi niya? I will follow you. Let your will be done, O God. Diba sa pag-iyak niya dun sa bundok ng Gethsemane, Lord, pwede bang tanggalin mo sa akin to, that this cup that I bear? Pero hindi, ano sabi niya? But let your will be done, Father. Ang iyong kalooban ang masunod. Amen. Kahit ayaw niya, may pagkakataong ayaw ng ating Panginoon. Tumanggi siya, pero dahil sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, the humility and meekness and the obedience of Jesus Christ to fulfill the prophecy, to save the world. Amen.
to save you and forgive all our sins. Amen. Palakpakan nga po natin na ating Panginoon. Yun yung pag-ibig, dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Amen. Na hindi lang po basta natin Holy Week pinagdiriwang. Minsan, ito nakita namin sa Facebook ni Brother Harney kagabi. Sabi nung isa nag-post sa forum, baka pwede po pakihinaan yung mga nagpapatugtog dyan dahil kami po ay nakikidalamhati sa kamatayan ng ating Panginoon. Huwag ka nang makidalamhati dahil tinapos na ni Jesus 2,000 years ago. Ang kailangan mong maramdaman ngayon ay magluwalhati ka sa ating Diyos sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At kung sino man, kaisa-isang bugtong na anak, dahil kung sino man ang magniwala, siya'y magkakaroon ng buhay. Hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Huwag ka na makidalamhati at para ka nagigilty. Inalis na ng Diyos yung guilty sa'yo. Inalis na ng Diyos yung shame on you. God already has paid it all. Amen. Jesus has paid it all. Your shame, your pain, your failures, your disappointment. Jesus already paid it all at the cross. Amen. At the cross. Hallelujah. Buksan po natin Lucas 24, 2-8. Sabi po dyan, ito po yung tagpo na hinanap ng mga kababaihan. Meron pong pagkakatawag ang mga kababaihan. Hindi po mga kababaihan ay marites lang. Gusto nila makita si Jesus by nandiyan pa ba? Hindi. Basahin natin, Luke 24. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes they gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. Anong sabi po dyan? Ano po yung prophecy? Ano yung sinabi po? The Son of Man must be delivered. Amen. Ano pang sabi? Pakibalik po. Kanina, sa ating binasa. The Son of Man must be delivered over to the hands of the sinners. Amen. Dahil sa atin pala, kaya namatay ang ating Panginoong Hesus. Pero dahil sa atin din, ibinigay niya ang buhay para ikaw ay maligtas. That's the greatest love of God. Amen? And He was crucified. And on the third day, He raised again. Sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na muli. Amen? The resurrection of Jesus, it is the heart of the gospel. Kasi kung hindi natupad yung pagbuhay na muli na ating Panginoon, hindi po magkakaroon ng katibayan ang pananalig ng isang Kristiyano. Amen? Naunawaan po natin? Amen? At hindi rin po tayo, kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay nabuhay, huwag ka na rin maniwalang may rapture na babalik si Jesus. Amen? Kasi kung hindi ka naniniwala na siya ay binuhay na ating Panginoon, maniniwala ka pa ba rin na babalik siya? Hindi. Kasi this is the foundation of the gospel. Nung pinatunay ng Diyos that He fulfilled, amen, the prophecy na si Jesus ay namatay at sa ikatlong araw ay bubuhayin muli na ating Panginoon. And that is the faith, that's the foundation of faith of every Christian. Amen. Ano pang sabi? Jesus did not remain in the tomb, but He has risen. He has conquered and defeated death and humiliated Satan. Amen. Dahil ang kamatayan, ginagamit yan ni Satanas. Amen. Para po tayo ay mawala ng pag-asa. Ang kamatayan,
Ginagamit yan ni Satanas para hindi po natin maranasan. Ano ba yung mga pangako ng ating Panginoon? We are being, ano pong tawag doon? Tayo po ay nililinlang ni Satanas. Tinatakot, Amen, ng ating kaaway para hindi po natin maranasan ang kabuuan ng pangako na ating Panginoon. But that is not the last statement because death has already been defeated. Amen. And Jesus has risen on the third day and now we are celebrating His goodness, His greatest love for us and the salvation that comes from our Father. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. His resurrection declares that Jesus is the Lamb. Kanina awitin natin, worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Ano pong sabi, di ba? Si John the Baptist, sabi pa niya, behold, the Lamb of God who take away all the sin of the world. Amen. At ito'y nagkaroon ng kaganapan. Jesus is the Lamb of God who takes away all the sin of this world. Amen. And Jesus, while He is on the cross, He is the silent Lamb. But when He has risen, He became the roaring lion with the resurrection. Amen. Amen. He is the Lamb and the lion. Amen. Amen. He has taken, may tubig po tayo. Sorry po. He has taken your sins and your shame. Inalis na ng Diyos ang kasalanan, your shame, and He has pronounced that your sins are forgiven. Amen. Ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoon. And when, sabi nga po, di ba sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and our unrighteousness. Amen. Anong dapat natin gawin? Confess our sins. Amen. He is faithful. He is just. Para ikaw ay patawarin sa iyong mga kasalanan. Repentance. Repentance is paghingi ng tawad, pero uulitin ba ulit? Hindi. Repentance is turning away from your sin 180 degrees. Salamat po, Sister Jane. Maraming. Apo. Thank you po. Iinom lang po ako. Amen. Thank you po. Amen. Ano po, nasa na ba ako kanina? Jesus has taken away our sin. And through repentance, mararanasan po natin, amen, yung kalakihan at kadakilaan nung pangako na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. That empty tomb declares, pakita nga po natin, that empty tomb declares that death has been defeated. That empty tomb declares that the world has never been the same again. Amen. Sabi mo nga po, ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Dahil sa krus, ikaw ay bagong nilalang na. Amen. And there is the salvation for many. Alam niyo po, sabi po, salvation for all. Ayan. Salvation for all, but not everyone can be saved. Amen? Naunawaan natin yon? Hindi po lahat ay naligtas. Para ka maligtas, kailangan mo munang tanggapin si Jesus. You have to receive Him. You have to believe in His name. And you have to believe that God raised Him from the dead. Amen. Ayun po ang ating kailangan gawin upang maranasan po natin that salvation, ay ang kaligtasan na buhat sa ating Panginoon. Amen. Jesus did 3 things when He died and rose again. Number 1, Jesus did 3 things when He died and rose again. Number 1, He removed your transgression. Yan. Ano po yung transgression, Sister Jen? Naririnig ko na yan palagi sa Bible. Pero hindi ko maunawaan, ano ba yung transgression? In the Bible, God used 2 different terms for our sins. Ano ba yan? So, number 1 is transgression. Anong sabi? Transgression is an act that goes against a law, rule, or code or conduct, an offense. Ayan. So, anong sabi? Ang transgression pala, it is an act. So, ito po ay pagkilos ng hindi tama
na ayon sa batas. Katulad po ng pagnanakaw. Yan, transgression yan. Katulad ng apid, yan, transgression yan. Pagsisinungaling, transgression yan. Galit, yan. Pero ano ba yung another term sa Bible na ginamit na ating Panginoon? Iniquity. Ayan. So ngayon nyo lang narinig, dalawa pala yan, magkaiba pala yan. Transgression, it is the outward, yung ginagawa natin, yung nakikita natin na ginagawa ng iyong brethren na kasalanan. Iniquity, it is the immoral or grossly unfair behavior. Ibig sabihin, ito pala ay gawin, iniisip pa lamang. Amen. Ito yung maling kaisipan pa lamang na hindi pa nabubuo as transgression. So naunawaan natin, iniquity is in the mind. So ikaw parang nag-iisip ka pa lang ng masama. That is iniquity. That is already sin. That transgression, yung inisip mong masama, ginawa mo na sa kapwa, sinuntok mo, inaway mo, that is transgression. Okay? Naunawaan natin? Next po. Sabi po dyan, katulad ng Pariseo. Ayan. Sabi ng Pariseo, di ba yung nag-stone to the woman, sabi niyang mga Pariseo, batuhin yan hanggang kamatayan dahil yan ay nagkasala. She is an adulterer. Amen. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Sa Matthew 5, buksan po natin para lang maunawaan natin yung bigat ng kasalanan ng mga tao dito sa mundo. Ayan. Sabi po dyan, sa Jesus po nagtuturo dyan, di ba? Sa Matthew 5, dyan natin makikita lahat ng mga katuruan ni Jesus, the Beatitudes, the salt and the light, ayan po, about the murder, adultery. And sabi dyan, you have heard it was said to people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. So that is the transgression. Ibig sabihin, na murder na, pumatay siya ng tao. Pero ano pang sabi? But I tell you, kasi yung mga Pariseo, masyado silang nililigtas nila yung sarili na hindi kami nagkakasala, hindi naman kami pumapatay, hindi naman kami nakikiapid, hindi naman kami nagnanakaw. Amen. Kami po ay mabuti. Pero anong sabi na ating Panginoong Jesus rebuked them. Ano sabi niya? But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Ayan. Tingnan niyo yung katabi niyo, murderer yan. Kasi nagagalit palagi yan. Ayan. Aray na naman, Sister Jen. Ayan. Pinapakita ko lang po sa inyo yung bigat ng kasalanan. Pangalawa, doon sa adultery, tingnan din po natin. Ano masabi, di ba, nung una sa murderer, pag pumatay ka, murderer, may kasalanan ka na. Pero pag pala nagalit ka lang, that is already considered as transgression. That is already considered as sin. So pangalawa doon sa adultery, buksan natin. Meron ba ako dyan na nilagay? Wala. Wala ko nailagay. Ayan. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So, yun naman sinabi, who looks at a woman lustfully, that is iniquity. Naunawaan natin, hindi ko pa naman ginagawa, napatingin lang naman ako, Sister Jen, ang ganda kasi. Pero may pagnanasa ka, that is already a sin. Kaya wala pong magkakapagsabi na hindi tayo nagkakasala. Amen? Jesus is so powerful and exact on His death. Isaiah, buksan po natin yung kanina, pinakita nyo. Isaiah 53, verse 5. Anong pong sabi dyan? But He was wounded for our transgression. Pag sinabing wound, it is an external. It is outside, bleeding. Amen? Di ba pag nasugatan, nadapa, may sugat, kita mo, nagdudugo. Tama po, that is a wound. Anong sabi? He was wounded for our transgression. Because that transgression, it is an outward act of sin. Ano pang pangalawa? He was bruised for our iniquities. Ano ba naman yung bruise na tinatawag? Yung bruise ay pasa.
So that is internal. Internal bleeding. Kaya nagkakaroon ka ng marka, sa loob nagdudugo yan, hindi sa labas. Anong sabi? He was bruised for our iniquities. So ano yung iniquities kanina? It is an internal sin. Your inner sin. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? He was wounded for your transgression and He was bruised for our iniquities. So that is the beauty of the cross. Jesus already cleansed you from the outside and Jesus cleansed us in the inside. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Yung kanyang mga sugat at latay, para yun sa lahat ng kasalanan. Walang matitirang kasalanan dahil lahat ng kasalanan, pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen. Wala nang makakapagsabing exempted ako. Itong kasalanan na to exempted. No. Lahat yan ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Ano po ulit? Transgression, that's an outward, but He was wounded. Niligtas ka na ng ating Panginoon sa mga kasalanang ginawa mo dahil sa kanyang mga sugat, amen, mga latay. Ayan yung bruise. Yung mga iniisip mo pa lamang at mga iisipin mo pa lamang na kasalanan, lahat yan nilinis na ng ating Panginoong Jesus. Pinatawad ka na ng ating Panginoong Jesus. Amen. Dahil dyan, dahil para sa maranasan po natin, anong sabi? That chastisement for our peace was upon Him. The punishment, ibig sabihin ng chastisement, the punishment. Amen. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Yung kapayapaan na nagbubuhat sa Kanya. Amen. Siya po ay pinarusahan para magkaroon tayo ng kapayapaan. Nagbubuhat sa ating Panginoon. And by His stripes, favorite niya yan, by His stripes you are. Amen. Lahat ng mga may karamdaman, by His stripes you are healed. Dahil sa kanyang mga latay, ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon. Maranasan mo ngayon ang kagalingan nagbubuhat sa ating Panginoon. Amen. Maranasan mo ngayon the power of the cross. Maranasan mo ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon na siyang naglilinis lahat ng karamdaman sa iyong katawan, mula sa iyong ulo hanggang sa iyong talampakan. Maranasan mo, kapatid, the renewing of your strength, the cleansing of the system of your body because of the blood of Jesus, because of the blood that shed at the cross. Amen. Lahat ng dugo ng ating Panginoon nililinis niya. Lahat ng madumi sa iyong katawan, lahat ng madumi sa iyong puso, lahat ng madumi sa iyong isipan, nilinis na yan ng ating Panginoon. Kaya huwag kang mahihiyang humarap sa ating Panginoon. Amen. Minsan kasi sasabihin mo, nahihiya akong humarap sa Lord dahil makasalanan ako, dahil hindi mo naunawaan ang katotohanan. Ngayon, unawain natin ang katotohanan. Because the truth shall set us free. Palalayain tayo ng katotohanan. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kung gaano katindi yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Next po, number 2. Ang sabi po dyan, Jesus, remember, or God, remember your sins no more. Sabihin nyo, no more. No more. Ano sa Tagalog? No more. Wala na. Bus na. Inalis na ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus, lahat ng kasalanan mo. So again, let's make it personal. Inilis na ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 43, verse 25, 11:28 na pala. Isaiah 43, verse 25, I, He who blots out your transgression for my own sake and remembers your sin no more. Kinuha ko po sa another translation para makita nyo. Anong sabi po dyan? But yes, I am the one who takes care of your sins. That's what I do. Anong sabi? I took care of all your sin. That's what I do. Amen. And I don't keep a list of your sins. So hindi pala nagtatago ang Diyos ng listahan ng kasalanan mo. Dahil kapag nagtago ang Diyos ng listahan ng kasalanan mo, ubos ang papel sa mundo. Amen. Wala nang mapaglalagyan.
Baka kasi buong buhay natin nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Ilan tayo? Amen. Ano pang sabi? Sinabi din po ito sa si Hebrews. Anong nilagay ko doon? Hebrews 8:12. Ayun sabi dyan, I forgive their wickedness and will remember their sins no more. Amen. Ano bang ibig sabihin ng remember your sins no more? Hindi naman sinabing God forgets. Minsan kasi kapag forget, nakalimutan mo lang. Pero the power of remembering no more, ibig sabihin, He is not trying to recall. Hindi niya nire-recall, hindi niya ibinabalik, sinusumbat sa'yo yung mga kasalanan mo. Sa mag-asawa, minsan, nakalimutan mo na, nagkasala asawa mo. Pero pag nag-away kayo, isasambitin niya lagi lahat ng mga kasalanan mo. Hindi ka nga nagbigay sa akin ng sweldo, no? Hindi ka umuwi. So marami. Di ba po? Pero ang ating Diyos, hindi niya kailanman, He will never use your sins against you. That is remembering your sins no more. He will never use your sins against you. Di ba pag nanalangin ka, hindi naman sasabihin ng Diyos, nagsinungaling ka nga, hindi ka nga dumadalo, hindi ganun ang ating Panginoon. Pero ang sabi niya, I will remember your sins no more because what? Naririnig ko yata yung anak ko. Dahil sa ginawa ng aking anak dun sa krus, lilimutin ko lahat ng iyong kasalanan. Amen. Dahil ang nakikita ko, yung katagumpayan na ginawa ng aking anak na si Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Amen. That is the righteousness that comes of our God. Amen. Nakikita ng ating Diyos sa iyo, hindi na ikaw. Ang nakikita niya, si Jesus na siyang nabubuhay sa iyo. Amen. Amen. Napuspos yung anak ko. Amen. Sa sobrang pag-ibig ng Diyos, hindi na niya makayanan ang pagluha at pag-iyak dahil mahal na mahal ako ng ating Panginoon. Amen! Amen! Ganun dapat tayong pakiramdam. Ganun dapat ang ating nararanasan na hindi mo makontain yung kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na dahil sa kanyang awa, na dahil sa kanyang grasya at biyaya, ako ay nabubuhay hanggang ngayon. Amen. That God provides my needs. God protects me. Amen. Na lagi kang iniingatan ng ating Panginoon dahil ganun na lamang kanyang pag-ibig para po sa atin. Amen. He remember our sins no more. Amen. God, pag tinitignan tayo ng ating Panginoon, sabi niya, I already remove all your sins. I already remove all your transgressions. Inalis ko na lahat ng mga kasalanan mo. Amen. Kaya huwag tayong matatakot lumapit sa ating Panginoon. Huwag tayo. Kasi di ba po, pag sa mga niyayaya natin sa simbahan, masyado kasi mga banal na mga tao sa simbahan. Marami akong kasalanan. Yun nga ang gusto ng Diyos. Na yung maraming kasalanan, alisin niya yung kasalanan, patawarin ng ating Panginoon upang makapiling muli ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Lahat tayo narito, lahat tayo mga makasalanan. Pero tayo binago, pinatawad ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay nabubuhay bilang mga anak ng ating Diyos. Amen. And that is the power of the cross. That is the power of Jesus' crucifixion. And that is the power of Jesus' resurrection. Amen. Our salvation. Napakaganda nun. Yung regalo ng Diyos, yung kaligtasan po natin, regalo ng Diyos, yung buhay na walang hanggan natin, yung regalo ng Diyos na ikaw ay maging pagpapala sa iyong katabi, sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa lahat ng mga nakakausap mo. Amen. Nagkukwentuhan nga kami ni Brother Harney kahapon, bumalik kami ng Suman, pauwi. E di pag namimili kami, marami yan, sunod-sunod. Tapos, sabi na, di tayo bibili. Ate, pagpalain ka po ng ating Panginoon. Tapos nung pagbili na, kasi wala mga bumibili, bilisan niya, halos wala nga pong sasakyan eh. Pagbili namin, dumagdag ng customer si ate. Bakit? Dahil dala-dala natin yung pagpapala ng Diyos. Amen? Hindi lang sa kapwa natin Kristiyano, kundi kahit sa mga unbeliever, madadala at mapagpapala sila dahil sa iyo, sapagkat nananan sa iyo ang ating Panginoong Jesus. And it never happened once. Palagi pong nangyayari. Magpunta kami sa isang restaurant, walang tao.
Pag kumakain na kami, dumadami yung tao. Kasi yung panalangin mo, bago ka kumain, Panginoon, pagpalain mo ang lugar na ito. Amen. Amen. That is the power of Jesus that is in you. That is the authority of Jesus that is in you to bless others. Amen. Natawagin mo lahat ng pagpapala, kuhanin mo. Sabihin mo, akin yan. Amen. Kasi kung wala ka maibibigay sa iba. Katulad ng challenge natin sa ating anniversary. Amen. 15 lang challenge pero 17. Amen. Ang nagtumayo at humakbang dun sa challenge because they know that God will sustain them, because they know that God will provide for them. Amen. Dahil sila ay nagtitiwala ng lahat ng kanilang ari-arian ay dahil at buhat sa ating Panginoon. Amen. Sila lang ba, Sister Jai? Hindi, lahat kayo na nagtitiwala, naniniwala na merong Diyos na lagi pong nakatingin po sa atin. Sa lahat ng ating mga pangangailangan, tinutustusan tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang ganda ng ngiti ni Sister Jocelyn eh. Laging may patotoo ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen, Sister Jo. Talagang ang Diyos ang patuloy na nagtutustos sa kanyang mga anak na laging nakasuko ang buhay sa ating Panginoon. Amen. Number 3, sabi po dyan, releases you from iniquities. O yan, napag-usapan natin kanina yung iniquities. Ano nga ba yung iniquities? It is the inside, from the inside, sin. That is your behavior, yung mga iniisip mo sa iyong kapwa, yung mga pinagpaplanuhan mo pa lamang. Yung mga pinagpaplanuhan mo, wag mo na ituloy. Ang planuhin mo ay yung magpatuloy sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Yeah, releases you from iniquities. So, sabi, when God releases you, He has set you free. Amen. Ikaw ay pinalaya na ng ating Panginoon. Amen. What Jesus has done at the cross, it releases you from your iniquities. Amen. Kaya pag minsan, Sister Jen, ako po ay mahina. I know, ikaw ay mahina. Kahit ako po ay mahina. God knows our weaknesses. Pero nung sabi na ating Panginoon, for my power is made perfect in your weakness. May alam na Diyos na tayo mahina. Alam ng Diyos yan na tayo laging nagkakasala at nagkukulang sa Kanyang harapan. Kaya nga po nandun ang grasya ng ating Panginoon. Amen. It is more than sufficient sa ating po mga kailangan. Higit pa sa ating kailangan ng grasya, ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Sabi, for my power, yung kapangyarihan ko ay magkakaroon ng kaganapan sa inyong mga kahinaan. Amen. Dahil sa iyong pinakamahinang sitwasyon, ang Diyos ang iyong magiging kalakasan. Ang Diyos ang laging magtatayo sa iyo kapag ikaw ay nangihina. Kapag ikaw ay dapang-dapa na, kapag ikaw na ay nalulumo, ayan, nalulumo. Nalulugmok ka na sa mga kahirapan sa iyong pamilya, pero ang Diyos ang magtatayo sa iyo, anak. I will be your strength. I will be your strength. I will never leave you. I will never forsake you. Do not be afraid, for I am your God. Amen. Ang sabi ng Panginoon, yes, I will strengthen you. May yes po doon sa Isaiah 41 po ata yun. Anong sabi nung yes? Pag sinabing yes, sabi ng Diyos, do not be afraid for I am your God. Yes, I will strengthen you. Yes. Ibig sabihin, that is an affirmation na totoo anak, hindi kita iiwan. Totoo anak, na ako ang iyong magiging kalakasan. Totoo anak, na ako ang magiging kaligtasan mo. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. Amen. From our weaknesses, He will be the power that releases us from our iniquities. Amen. Jesus is the King of Kings. Amen. Jesus, siya ang hari ng mga hari. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Amen. He is the Lamb of God that take away all our sins. And it is time to praise the Lord. Amen. Meron pa ba tayong kadahilanan para hindi magpuri sa ating Diyos? Kapag nauunawaan natin, naaalala natin, paggising pa lamang natin sa umaga,
Maaalala pa lang natin ang salitang Panginoong Jesus, ikaw ay nagpupuri na, sumasamba, sumasayaw dahil sa kabutihan, pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Amen. It is time to praise our God. It is time. Kaya pag po tayo nasa simbahan, huwag kang tamad. Sabi mo sa katabi, huwag kang tamad. Ang ganda ng ating praise and worship team. Tapos, my Redeemer lives. Ikaw nakagano. My Redeemer lives. Nakaganyan ka lang. Totoo ba, te? You're the Redeemer lives. Totoo bang buhay ang Diyos mong tagapagligtas? Pero hindi ka naman pumapalakpak. Sasabihin mo, my Redeemer lives. Pero hindi ka umaawit, hindi ka masaya, hindi ka nagagalak. Nabuhay ang Diyos. Siya po'y nabuhay. Amen. Nagtagumpay mula sa kamatayan para mapunan lahat ng mga pagkukulang mo, para ikaw'y maligtas sa iyong mga kasalanan. Kaya sa ulitin ko, huwag kang tamad. Sasamba ka sa Panginoon, itaas mo yung kamay mo. Palakpak ka. Amen. Huwag natin hayaan ang mga bato ang sasamba sa ating Panginoon. Amen. Tayo po yung mga buhay, ito po yung pagpapala, yung ating hininga, yung ating pong mga kasuotan. Makikita mo, napakabuti ng Diyos. Dahil ikaw ay dinadamitan ng ating Panginoon. Ikaw ay nililipstickan pa. May lipstick pa, pulang-pula. Sister Grace. Di ba, napakaganda. Sister Grace. Hindi nawawala ang freshness. Ganun kabuti ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus paid it all. Binayaran ng lahat ng ating Panginoong Jesus. Isang beses po, nagkita kami nung kaibigan ko, matagal na kaming hindi nagkita. Tapos sabi ko, mag-date tayo sa salon. So nag-date kami sa salon. So syempre, paayos ng buhok, ganyan. Tapos medyo sikat na salon, medyo hindi mo siya mumurahing salon. Tapos, kwentuhan kami. Tapos sabi niya sa akin, kailangan ko nang mauna, hindi ako magbabanggit ng pangalan kasi baka yayain niyo din siya sa salon. Sabi niya, kailangan ko nang mauna, may pupuntahan pa kasi ako. Kasi mas matagal yung treatment sa akin. So siya mabilis ng haircut lang yata yung pinagawa niya. Sabi niya, kailangan ko nang mauna, dyan ka na lang muna. Sabi ko, sige. So I waited 5 hours. Ang buhok talaga, di ba ate Kan? Matagal yan 5 hours to 6 hours. Lalo pag madaming tao. Tapos magbabayad na ako, magbabayad na ako dun sa counter. Sabi sa akin nung counter, ay ma'am, bayad na po. Oh, bayad na, mahal po nito ano po yan, basta mahal. Bayad na po. Sino po nagbayad? Yung kasama niya po kanina, binayaran na niya. Hindi sinabi sa akin, binayaran na niya po yung treatment ko. Sabi ko, purihin ang Panginoon. So, tinext ko, daya mo, ba't binayaran mo? Salamat sa iyo, pinagpala mo ako, pagpalain ka din ng ating Panginoon. Amen. She paid it for me. She paid it all for me. Amen. Pero anong ginawa natin, Panginoong Jesus? Hindi lang po sa akin yung binayaran niya, kundi para kay Pastora Magda, para kay Ate Cathy, para kay Sister Imelda, para kay Sister Vilma, para lahat ng nandito. God, Jesus already paid it all for us. Hindi lang basta yung treatment para sa katawan mo, kundi yung salvation, yung kaligtasan mo, binayaran na ng ating Panginoong Jesus para maranasan po natin ang kagandahan, kalawakan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Jesus already paid it all. He paid our sin. He paid your shame. Jesus paid your pain. Jesus paid your past mistakes. Jesus paid your rejection and loneliness. Jesus paid the slavery from sin. And Jesus paid your spiritual death. Hindi ka nang mamamatay, kundi ikaw ay laging mabubuhay kasama ng ating Panginoon, na ikaw ay kasama sa kaharian ng ating Diyos sama sa langit, na tayo po laging magpupuri, magpapasalamat, mararanasan po natin, maaalis na po sa atin lahat ng pagluha, lahat ng sakit. Amen, inalis na ng Diyos lahat ng karamdaman. Because of the name of Jesus. Because of the blood of Jesus. Amen, because of what Jesus was done at the cross. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran na niya lahat. Ako tuwan-tuwa nakatipid ako. Hindi ko sinabi sa asawa ko, para may pang-pocket money. Kasi may naglibre. Akala niya ako lang magpapaayos.
Siyempre ko sinabi. Pero sinabi ko eventually, pag lumipas na, hindi na niya kukunin yun sa akin. Kaya alam na niya ngayon, pero ubus na, Daddy. Salamat po sa, kita niyo yung kagalakan? Amen. Kaya pag nauunawaan, lagi mong naaalala yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Nandun yung kagalakan, yung walang humpay. Kanina nag-aawitan tayo, nagpupuri si Sister Vilma, humahalakhak dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Sometimes, huwag lang laging iyak. Nararanasan po natin, humahalakhak po tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Dahil ayun yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. Yung kagalakan from within. Na hindi mo mapigilan, ikaw humahalakhak na pala. Yung iba nag-iiyakan. Dun sa mga bagong nakakarinig sa'yo, ano ba to, baliw? Hindi. Siya ay napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil lagi siyang nagpapasalamat ng kabutihan, ng kapag-ibig ng Diyos na nararanasan niya. Amen. You have to freely worship. Malaya ka, kapatid, na sumamba dito. Huwag kang mako-conscious sa katabi mo. Gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang dumapa, gusto mong lumuhod, sumayaw ka. Amen. Para sambahin ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, kailanman hindi siya nagdalawang isip para iligtas ka. Amen. Maging malaya po tayong ipahayag ang ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. 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 Magtatapos po tayo sa isang kwento. Sa Road to Emmaus. Ito po ay naganap din sa book ni Lucas. Ayan, si Luke. Road to Emmaus. Anong sabi po dyan? That same day. Medyo mahaba po ito ha. Samahan niyo po ako. Luke 24 verse 13 to 35. Ayan, mahaba yan. Sabi po dyan, that same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. So may dalawa daw na naglalakad, Jesus follower. Tandaan nyo ha, they are follower of Jesus. So 7 miles from Jerusalem. As they walk along, they were talking about everything that had happened. So nagkukwentuhan sila. Oh, alam nyo ba nangyari kay Jesus? Yan, sabi, as they talk and discuss these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. So ito po yung senaryo. Diba? Luke 24 yan. So nandyan na po ay nabuhay na ng ating Panginoong Yesus. So nandyan na, kumalat na yung balita. May dalawang followers si Jesus naglalakad. Nagkukwentuhan sila. Alam mo ba yung nangyari? Sabi si Jesus daw ay nabuhay. So yun. Biglang nagpakita si Jesus. Sinabayan silang maglakad. Anong sabi dyan? Jesus himself suddenly came and began walking with them. But God kept them from recognizing Him. So, parang, tinakpan pa ng Diyos ang kanilang pangunawa para hindi nila makilala kung sino yung kasama nila. Na si Jesus yung kasama nila. So He asked them, what are you discussing so intently as you walk along? They stopped short, sadness written across their faces. Ano pong sabi doon? Sadness written across their faces. So malungkot po sila habang po sila naglalakad. He asked them, why are you discussing so intently as you walk along? They stopped short, sadness written. Ayan, ulit. Next po. Then one of them, Cleopas, replied, you must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that happened there the last few days. Sabi nila, ikaw lang yata hindi nakakaalam kung ano nangyari dito sa Jerusalem. Sabi ni Jesus, what things? The things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said. He was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. But our leading priest and other religious leaders handed him over to be condemned to death, and they crucified him. We had hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. Then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning, and they came back with an amazing effort. Tigil lang po na dyan. Sabi diyan, we had hope. So umasa kami. Alam niyo po yung pakiramdam, umasa kami na siya yung Messiah. Parang layman's term, hindi naman pala.
Umasa kami na siya yung tagapagligtas, hindi naman pala, kaya malungkot sila. So sabi diyan, and they came back up. Next po. And they said his body was missing. And they had seen angels who told them Jesus is alive. Some of our men ran out to see. And sure enough, his body was gone, just as the women had said. Then Jesus said to them, "You foolish people, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scripture. Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering His glory?" Ayan, pinagalitan ni Jesus. Bakit hindi kayo maniwala na mayroong Messiah na magkakaroon ng kaganapan? Amen. Balik po tayo. Na siya ay magsasuffer, siya po ay maghihirap para makarating dun sa kaluwalhatian. Amen. Next po. Then Jesus took them through the writing of Moses. So dinala sila ni Jesus dun sa mga scripture. Sabi ni Jesus, basahin niyo yung scripture kasi. Writing of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. By this time, they were nearing Emmaus, and at the end of their journey, Jesus acted as if he were going on. So parang naglalakad sila, nakarating na sa Emmaus yung dalawa. Sabi ni Jesus, pupuntahan pa ako doon. So iniwan niya yung dalawa. Pero sabi nung dalawa, next po. Wala na? Next po. Hanggang 35 po yan. But they begged him. Ayan, sabi, "You stay with us. Stay the night with us." Sabi nung dalawa kay Jesus. Since it is getting late, so he went home with them. As they sat down to eat, he took the bread and blessed it. And then he broke it and gave it to them. Suddenly, their eyes were opened and they recognized him. And at that moment, he disappeared. Amen. Next po. They said to each other, "Didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us?" And within the hour, they were on their way back to Jerusalem. There they found the 11 disciples and the others who had gathered with them, who said, "The Lord has really risen." He appeared to Peter. Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Anong nangyari doon? Balikan po natin yung storya. Diba po may dalawa. Hindi nila na-recognize si Jesus. And as they walk, anong sabi kanina? Sadness was across their face. So they were depressed kasi nga umaasa sila na meron silang tagapagligtas pero akala nila hindi naman pala. Namatay eh. Ganon. Di ba may ganon sa atin eh. Lord, nanalangin naman ako pero hindi naman pala hindi mo pala tutugunin tong panalangin ko. So you are disappointed. You are depressed. Nakakala mo hindi ka tinutugon ng ating Panginoon. And they were hopeless. And they did not understand the prophecy about Jesus. Amen? Anong sabi natin, Panginoon? Ni Jesus, pinagalitan niya, bakit hindi niyo nauunawaan? Considering, anong sabi kanina, the description of the two, they are followers of Jesus. Ibig sabihin, they witness Jesus' miracles. Amen? They hear what Jesus, yung mga lessons na ating Panginoong Jesus, sila ay umaattend ng Bible study, umaattend sila ng midweek, umaattend sila ng Sunday service. Amen? But they are still depressed. They are still sad. They are still disappointed because they did not know the Word of God. They did not know the Scripture. They did not know the prophecy about Jesus. Kaya na pong sabi dito, they failed to believe on Jesus' promise. Anong promise? That there is a Messiah who will take away all your sins. Pero sila, they failed to believe. Amen. Sabihin mo, ako ba yun? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? No, yung kasama si Jesus, anong ginawa niya? He opened the Scripture. Basahin niyo to para maunawaan niyo. Basahin niyo yung mga salita ng Diyos para maunawaan niyo. Basahin niyo ang mga salita ng Diyos para maunawaan mo ang katibayan at
katotohanan na ang Diyos ang ating dakilang tagapagligtas. You do not know because you do not read the Word of God. You do not know because you do not pray. You do not know because you do not talk to our God. Amen. Masakit po malaman ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya po sa atin. Amen. Anong sabi si Jesus? He opened their eyes and He opened their understanding. So binuksan na ng Diyos yung kanilang pagkakaunawa. Amen. Nung Jesus broke the bread, ibig sabihin, when Jesus dined with you, when you open the door at pinapasok mo si Jesus sa iyong pintuan at siya'y makasama mong kumain sa iyong hapagkainan, God will open your understanding para maunawaan mo yung ginawa ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, para magamit mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Binigay na sa iyo ng Diyos yung regalo. Anong gagawin mo? You have to get it. You have to receive it. You have to act on it. Amen. Hindi ka lang basta nakatingin at nakatungang at nanonood. Sabi nga nung asawa ko dun sa last na seminar niya nung Friday, wag lang tayong tagapalakpak. Maranasan mo din yung dahilan bakit ka pumapalakpak. Amen. 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 Sabi ko sa inyo, huwag kayong tamad, mag-amen lang. Ayaw niyo bang mag-amen? Pumalakpak lang, pumalakpak kayo sa ating Panginoon. Amen. It is not me. Amen. I do not need your claps. Amen. I do not need your response, but God wants your worship. God wants your praises. Amen. Amen. He opened their understanding. In verse 32, ang sabi po, you will find out about Jesus Christ only if you open the scripture. Katulad ng sabi ko po kanina. And when you open your scripture, God will open your eyes by the means of the Holy Spirit. Kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, para maunawaan natin, bakit ba namatay si Jesus para sa akin? Bakit siya nagpakapako? Pwede naman ako. Kaya mo ba? Ayun ang tanong. Pero ginawa yan ng ating Panginoong Hesus dahil sa pag-ibig niya para sa iyo. Amen. Sabi pa sa verse 44, Luke 24, God will open your mind so that you may begin to understand in some depth of the things. Minsan, di ba, pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin maunawaan, napakalalim naman ito, Lord. Hindi natin maunawaan. That is why you have to pray. You have to meditate it. You have to do it regularly. Pag ginagawa mo regularly, anong sabi? Meditate it day and night. Regularly. Hindi lang pag naisipan mo magbasa ng Biblia at saka ka magbabasa. Do it regularly. Do it daily. Meditate it day and night. Amen. Because, what is this? This is the Word of God. And who is this? This is God. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And when you are reading the Bible, you are talking directly to our God. And this Word, this is Jesus. Always try to find Jesus in every scripture that you read. Lagi mong hanapin si Jesus sa lahat ng iyong binabasa dito sa Biblia. Dahil ito po mismo ang ating Panginoon. Amen. Ito po'y buhay. Ito po'y aktibo. Ito'y makapangyarihan. Amen. Amen. Katulad ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. And as we remember His resurrection today, habang po natin inaalala ang kanyang pagkabuhay mula sa kamatayan, ito po yung magpapalakas sa atin. Ito po yung magbibigay muli sa atin because Jesus is the blessed hope. Ito yung magbibigay sa atin ng muli ng pag-asa, lumaban sa buhay. Dahil hindi lang natin basta kasama ang ating Panginoong Hesus sa mga labanan. Siya mismong nakikipaglaban para sa iyo. Amen. Hindi lang siya basta, we are not just me and God. Jesus is with me. No, Jesus is in you. Nasa loob po natin na ating Panginoong Hesus. Kasama po natin na ating Panginoong Hesus. Kaya kapag nanghihina kayang Diyos ang iyong kalakasan. Amen. Kapag nanlulumo ka na, unawain mo, at the end of the road, you have the victory. Amen. At the end of darkness, there is light. And that is Jesus. Amen. Ang kabutihan, ang
kaliwanagan, ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang magbibigay buhay po lagi sa atin. Sa bawat pagising po natin sa umaga. Not just on this Holy Week na inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Araw-araw. Araw-araw. Sabihin niyo po, araw-araw maranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Araw-araw maranasan po natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. What do we need to do? Our hearts and our minds must be filled with the faith in Jesus. Punuin po natin ang ating isipan, ang ating puso, ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. And Jesus is the author and finisher of our faith. Hindi po natin kaya kung wala pong ating Panginoong Jesus. Be Jesus conscious. Anong ibig sabihin? Huwag kang laging conscious sa sarili mo, tama ba ginagawa ko o hindi. Ang lagi mong tingnan yung ating Panginoong Jesus. Sapagkat kapag tinignan mo ang ating Panginoong Jesus, lagi kanyang dadalhin dun sa katotohanan. Lagi kanyang dadalhin dun sa katagumpayan. Lagi kanyang dadalhin dun sa kaganapan ng kanyang mga pangako. Amen. Always see Jesus as we open the Scripture. Amen. Amen. Lagi po nating makita ang ating Panginoong Jesus sa ating pagbabasa ng Biblia. Amen. Hallelujah. And lastly, there is a spiritual blessing. The power of the cross, the power of His blood, the power of His resurrection. There are spiritual blessings that comes from our Father. Ephesians 3 verse 4 to 7. Ephesians 3 verse 4 to 7. Hallelujah. Hallelujah. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship. Ang ganda nun. Through Jesus Christ. Tigil tayo dyan ha. He predestined us for adoption. Ibig sabihin, nung tayo po ay inadopt na ating Panginoon, anong sabi? From adoption to sonship. Ginawa na tayong anak ng ating Panginoon. Amen. Legit ka ng anak. Amen ang ating Panginoon. Lahat ng karapatan ay nasa iyo sapagkat ikaw ay anak ng ating kataas-asang Diyos na nasa langit. Anong sabi? Through Jesus Christ. In accordance with His pleasure and will. Amen. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Ano pong sabi dyan, no? God loves so much Jesus, yet He freely given Jesus for us. Binigay ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak para po sa atin. Amen? In Him we have redemption through His blood. Niligtas tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. The forgiveness of sins. Amen. Pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan po natin. Pinagaling na ng Diyos lahat ng karamdaman mo. Lahat ng may utang binayaran na ng ating Panginoon. Lahat ng kalungkutan, kagalakan, buhat sa ating Panginoon. Lahat ng pagkukulang, ang Diyos ang nagtutustos. Amen, amen. Kaya ngayong oras sa sandaling ito, muli nating pasalamatan. Dakilain kung anong ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the blood that shed for our transgressions and iniquities, Father. Thank you for your wounds, oh God, that you are wounded for our transgression. Thank you for your bruise, Father, that cleanse our iniquities, Lord God. Thank you for the stripes, oh God, that heal us from our diseases, Father. Thank you for not remembering our sins, oh God. Thank you for making us righteous before God.
that we have the right standing before our Father because of you, Jesus. Thank you for your life, oh God. Thank you for your greatest love, oh God. That we are experiencing the victory, Lord God. Because you said, it is finished. Lahat ng labanan ay tapos na. Tinapos mo na, Panginoon. At kami ngayon ay nakakaranas ng katagumpayan, Panginoon. Kami ngayon ay nakakaranas ng pagpapala, ng kaligayahan, ng kagalingan, Panginoon. Sapagkat lahat ay tinapos mo na. Oh, salamat po, Panginoon. And Lord God, I pray, Father, sa lahat ng mga hindi nakakaunawa ng katotohanan, oh Lord, buksan mo ang kanilang isipan. Gumamit ka, Panginoon, ng mga taong lalapit sa kanila magpapaunawa. And use this platform, Father God. Use this platform, Lord God, para maabot po namin ang bawat sulok, bawat pamilya, bawat tahanan, Panginoon. Na hindi pa nauunawaan, Panginoon, na ikaw ay buhay. Na kailanman hindi ka na mamamatay, Panginoon. At ikaw ay muling babalik para pukuhanin, Panginoon, ang lahat na nagtiwala, nanampalataya sa iyo, Father God, upang maranasan po namin the everlasting life in the kingdom, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you for the cross, O God. You are worthy. You are the Lamb of God that takes away all our sins. Oh, thank you. You are the Lion of Judah that are roaring, that is roaring, Father, in victory. Oh, thank you, Jesus, for your meekness. Na ikaw ay nagpakumbaba, Panginoon. Hinubad mo ang iyong pagka-Diyos upang maging alipin, Panginoon, upang dalahin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At maranasan po namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay. Kami po ay upang hindi kami mapahamak, Panginoon, kundi makita namin ang kalakihan at kagandahan mo, O God. Salamat, Panginoon. And I pray, Father, sa lahat ng mga nakarinig ngayon ng mabuting balita, gamitin mo po sila, Panginoon, bilang daluyan din po ng pagpapala sa iba. Gamitin mo po sila, Father God, upang sila'y makapagligtas din ng kaluluwa, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin, Father, upang maranasan po ang kaligtasan, ang tunay na kaligtasan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa katagumpayan. Salamat po dahil ikaw ay nabuhay mula sa kamatayan upang maranasan namin ang buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, salamat po. Tinataas ka po namin. Dinadakila at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.